Naranasan mo na rin ba na manlamig ang puso mo sa Panginoon? Hindi na bago sa atin yung mga kwento na meron tayong mga kaibigan, kapatiran, kasama sa ministry who used to be active and to be faithful in the church sa Panginoon pero ngayon lumayo na. Some of them ang masakit ito bumalik pa sa dati nilang buhay. Pero bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang pangako ng Panginoon para sa mga taong nag-backslide at lumayo ang puso sa Kanya? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pag-aaral. Samahan niyo po ako. Sabi ng Jeremiah 3:22, "Return you backsliding children, and I will heal your backslidings." Ano nga ba ang backsliding, Pastor? Backsliding is a believer's heart drifting away from God, resulting in disobedience, coldness, and loss of spiritual desire. Ito yung panlalamig, paglayo, o pansamantalang pagtalikod ng puso sa Diyos. Sa Old Testament, isang example dyan si Solomon. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Pagkatapos ipagkaloob ng Diyos sa kanya ang lahat ng pagpapala, siya ay lumayo sa Panginoon. Also in the New Testament, sabi ng Revelations 2:4, sa Church of Ephesus, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." Yung dating matamis, yung dating hinahanap-hanap, yung dating magandang relasyon sa Panginoon, ngayon, unti-unti nang nanlamig. Magkaiba po ang backsliding at apostasy. Sa backsliding, ang tunay na Kristiyano ay pansamantalang nanlamig o lumayo sa Diyos. Meron siyang totoong relationship kay God, pero nadala siya ng kasalanan, discouragement, trials, at worldliness. Bagamat ganon, meron siyang Holy Spirit conviction at hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan. Kinakausap siya ng Diyos, tinatawag at tinidisiplina ng Diyos para bumalik sa Kanya. Laging may pagbabalik dahil anak talaga siya ng Panginoon. Isang example dito is si Peter. He denied Jesus 3 times nung tinatanong siya ng mga tao kung kilala niya ba si Jesus, but he denied it ng paulit-ulit. At bumalik pa siya sa pangingisda sa dati niyang buhay. Pero nung muling nabuhay si Jesus, binalikan niya si Peter, nirestore niya si Peter at si Peter ay bumalik sa Panginoon. He affirmed his love for God 3 times. "Yes, Lord, I love you." At sabi ng Panginoon sa kanya, "Then feed my sheep." Si Pedro ay bumalik sa Panginoon. While apostasy ay permanenteng pagtalikod sa Diyos ng isang tao, final and deliberate rejection of Christ. Ang sabi ng Hebrews chapter 6, minsan silang naliwanagan, naranasan nila yung pagkilos ng Diyos, natikman nila ito, pero ang nangyari, they are constantly rejecting the Lord. Wala talagang tunay na relationship kay God. Pansamantalang mukhang Christian, pero wala talagang tunay na faith. Eventually, iniwan nila, tinakwil nila, at nireject nila ang truth. Ang sabi ng 1 John 2:19, "They were not of us." Pinapakita na hindi talaga sila saved. Ang example natin dito ay si Judas. Kasama ni Jesus, pero hindi tunay na believer. Mula po sa umpisa, hanggang sa huli ng buhay ni Judas, hindi siya nakitaan ng change. Even in the time nung nagsisi siya dahil sa ginawa niya sa Panginoon, kinuha niya pa ang kanyang sariling buhay. In fact, ang sabi ng John 6:64, "But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning." Alam na ng Panginoon, di ba, kung sino yung di naniniwala and kung sino yung magtatraidor sa Kanya. Kung titignan mo rin yung records, ang tawag ni Judas kay Jesus is only Rabbi, but not Lord. Hindi nakitaan ng fruit of salvation itong si Judas. Sabi ni Dr. Gavino Estica, walang backsliding na nangyayari ng biglaan. Ito'y isang banayad at paunti-unting paraan. Kaya bago natin mahalata sa panlabas na anyo ang pagbabackslide, tiyak na ang puso ng backslider ay matagal nang malayo sa Diyos. Bago pa mawala yan sa church, bago pa lumayo ka sa Panginoon, yung puso mo unti-unti nang lumalayo sa Diyos. Matagal na. Hindi yan biglaan. Ito yung mga dahilan ng panloob. Number 1, yung pagbabaliwala at di pagsaalang-alang sa iyong kahinaan. Diba si Haring David, yan yung nangyari sa kanya. Kaya napalayo yung puso niya sa Panginoon dahil sa kahinaan ay pinairal niya sa kanyang buhay. O di kaya yung kakulangan ng panalangin. Ang hindi pananalangin ay kasalanan sa Panginoon. Di ka nakikipag-usap sa Kanya. O di kaya yung pagsuway o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa ating continuous disobedience sa Panginoon, napapalayo yung loob natin at yung fellowship natin ay hindi nagiging maayos sa Panginoon. O di kaya yung pag-ibig sa kamunduhan.
Tulad na nangyari kay Dimas, masyado niyang minahal ang sanlibutan, ang mga gawain nito, at nakita niya na lang ang sarili niya na malayo sa Diyos. Itong masakit, pridefulness. Ang sabi ng Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ang simula ng pagbagsak. Pride goeth before destruction. Ayaw mong magpakorek, matigas ang puso mo, hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, nadisiplina ka, umalis ka sa church. Hindi yan ang tamang attitude. The right attitude should be repentance. Ito naman yung mga dahilang panlabas ba't napapalayo tayo sa Panginoon. Pagkukulang sa pagsamba. Sabi ng Hebrews 10:25, huwag mong pabayaan yung pagsasama-sama o yung pagtitipon-tipon. Pumunta ka doon. Di ba kailangan ng Kristiyano ng kasama upang maging malakas siya? Pangalawa, yung pag-ibig sa salapi at yung mga bagay sa daigdig na ito. Ang magkaroon ng kayamanan, maging ito ay salapi, lupa, tahanan at iba pa, ay hindi masama. Ang masama ay yung pakaibigin natin ito ng higit sa pag-ibig natin sa Diyos at sa kanyang gawain. Ito ang nangyari kay Achan. Remember, blessings come and go, but the blesser remains. He's constant. He never changes. Kung meron ka dapat paglagakan ng buhay mo sa Panginoon, hindi sa pagpapala. At makikita mo kung paano kang pagpapalain ng Diyos kapag naging tapat ka sa nagpapala. Pangatlo, yung compromise sa mundo. Diba sabi ng Romans 12:2, huwag mong i-shape yung buhay mo sa values ng mundo na ito. Do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Magkaroon ka ng pagbabagong isip, magkaroon ka ng different mindset ng sa Panginoon. Kapag hinayaan mo yung sarili mo na makiayon sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, sa bisyo, sa mga bagay na hindi maganda, kung paano magsalita, yung mga madalas mong napapanood, you are compromising, makikita mo ang sarili mo na malayo na sa Diyos. O di kaya yung pagbabasa mo sa Biblia, napapabayaan mo na. Hindi ka na nagpe-pray, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Hindi mo nalalaman ang naisabihin ng Panginoon para sa iyo. At siyempre, yung pagpapabaya na magbigay ng patotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba na pati yung hindi mo pagde-testify o hindi mo pagbabahagi, hindi mo pag-share ng gospel, ito rin ay nagko-contribute para ang puso mo ay lumayo sa Diyos. Kapag merong isang magandang balita, tinatago mo ba? Kapag merong gamot sa isang malalang sakit, itatago mo ba? Kapag merong magandang bagay na ibinigay sa'yo, itatago mo ba? Hindi yan pansarili mo, yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa'yo, ay binigay niya yan para ibahagi mo. Huwag mong i-neglect ang pagbabahagi ng salita ng Diyos at ng ginawa niya sa buhay mo. Ito yung mga bunga ng backsliding. Number 1, sabi ng Bible, ito'y nagbubunga ng pagkapariwara ng sarili mo siyempre. Masakit nito, pati yung pamilya mo. Ang asawa ni Lot ay naging asin at ang kanyang mga anak ay napariwara. Sabi ng anghel kay Lot, huwag na kayong lilingon sa likuran. Pero lumingon ang kanyang asawa. Tinignan ng Sodom at Gomora. Pagkatapos siya ay naging asin. Alam mo kung ikaw ang Kristiyano sa loob ng tahanan niyo at unbeliever ang kapamilya mo, kapag tumalikod ka pa sa Panginoon, sino pa yung magiging liwanag sa kanila? Nagbubunga ng pagkapariwara ng buhay at masakit ito, pati ang ating pamilya. Pangalawa, yung pagkawala ng kapayapaan at katuwaan, kasiyahan sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero ang nawawala ay yung kasiyahan ng kaligtasan sa iyong puso. Ito ang nangyari kay David, kaya ang kanyang hiling sa Panginoon, restore to me the joy of my salvation. When you backslide, hindi ka matatahimik. Kung totoo kang Kristiyano at nag-backslide ka, hindi matatahimik ang puso mo. Kakausapin at kakausapin ka ng Espiritu Santo. Marahil may kinakausap na ngayon sa inyo na bumalik ka sa Panginoon. Masakit ito ay yung pagpalo ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Panginoon ay kanyang pinapalo. Hindi tayo ligtas sa mga consequences ng mga bagay na ating ginagawa. Di ba ang sabi ng Galatians 6:7-8? Kung ano man ang tinanim mo, ito rin ang aanihin mo. Ang panlalamig ng mananampalataya ay nagbubunga ng hindi mabuti sa kanyang buhay. Pero bagamat ito ang sitwasyon mo ngayon, o marahil naranasan mo ito, o meron kang kakilala na dumaan dito, ito ang pangako ng Panginoon sa isang backslider. Ang pinto ay laging bukas sa iyong pagbabalik. Nais ng Diyos na pagalingin ka mula dyan. Nais ng Diyos na ayusin ang buhay mo. Kasi anak ka niya eh. At ang kalooban ng Ama para sa kanyang anak ay maganda. Laging bukas ang kanyang pintuan sa iyong pagbabalik. Lalo na kung tatalikuran mo yung kasalanan na yan, magsisisi ka dyan at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, patawad po.
at ang Diyos ay handang magpatawad. Sabi ng Hosea 14:4, I will heal their waywardness and love them freely, for my anger has turned away from them. Bumalik ka sa Panginoon. Merong isang awitin, ang Casting Crowns, ang title nito ay Slow Fade. Ang sabi ng song na Slow Fade, and it's a slow fade when you give yourself away. It's a slow fade, dahan-dahan yan. When black and white have turned to gray and thoughts invade, choice is made, a price will be paid when you give yourself away. At ang sabi din, sa huling part ng song, people never crumble in a day. Daddies never crumble in a day. Families never crumble in a day. It's a slow fade. So be careful, little eyes, what you see, for the Father up above is looking down in love. Be careful, little eyes, what you see. Ang panlalamig ng puso sa Panginoon at ang paglayo sa Kanya ay hindi nangyayari overnight. Kung napapansin mo na paunti-unti lumalayo ko sa Panginoon, it's time for you to go back again to the Lord. Pagsimula ka sa personal na pakikipag-usap mo sa Diyos araw-araw. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing ministry, kundi ikaw ay araw-araw makipag-usap at sumamba sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat, and please subscribe sa isa pa nating channel. Ang title po ay Past West Stories. Ingat po kayong lahat.